Okay, sige. Go. Okay. Nadunggan na ba? Nadunggan na ba? Wala pa. Imong gitar, Timuran tingog. imong Timuran gitar, tingog. imong gitar, Nats. Sige, padayon. Wala dahil siya ko, ano? Wa man ni music, Nats. Acapella. Sige daw, Nats. I-play daw, Nats. Okay lang ha. Um, IPKR Desktop is on its way to becoming the ultimate trade. di rin na kita magkalisod. Ano eh? Dara, dara. Okay. Mag-acapella na ng tao. Try sa nato eh. Kung pwede eh. Madunggan? Off and on. Walay Ah, sound. pagsulti og na tingog ha. Brother Nats, na ako'y suggestion kanang dili man gyud madunggan basta kanang lahi bitaw dili pareha gyud kanang recording daan sa kuan sa pareha ni Sister Linding. Kantahin lang si Brad Nats kapila din sundo lang namong wordings. Sige. Okay. Kabila na lang sa taan eh. Brad Nats, ikalay song leader. Okay, salamat. Welcome. Nats, ako daw ko ng suway o share, Nats. Pwede, pwede. Sige, Sige. i-share na ko, ha? Ah, I-off, usa dong. I-off. Okay. okay. So, ako ng suwayan. Mm. Welcome sa nato si Pastor Art. Pastor Art, welcome po. Hello, Brother Art. Santiago. It's worth it for your home. Well, before you get quotes. Klaro. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me, broader than the scope of my transgression, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Chains have been torn asunder, giving me liberty.
Mag-aampo ta kauban ni Brother Richel na murag wala ko kakitang Brother Richel ni balik. Sige, mag-pray. Pastor Richel, mag-ampo ta. Okay, mag-pray ta. Kanimo amahan, dako among pagpasalamat kalipay sa imong kaayo sa matagusan among mga kinabuhi nga imong mga alagad o mga kanakan nga nagapadayon Ginoo, duol kanimo ug nagasalig lamang kanimo sa imong pagpanguna, pagpamuhat, pagpanalangin sa matagusan namong mga kinabuhi ug pamilya. Ug sa among tagstag sa mga ministeryo sa gihapon Lord, among ikalipay Ginoo ang imong paghatag og bagong kinabuhi, bagong adlaw ug sa mga kadaghanan Lord nga ikaw ang Dios na sayod sa mga mulo, mga problema, mga sitwasyon apan ikaw Lord sa gihapon ang among ikalipay Ginoo nga kauban namo sa kanunay nga nagahatag og pagsangka, pagtagbo, pagpanguna, paggiya o pagdihog pagpanalangin sa matagusan Lord. Salamat sa CIC Lord, padayon ang among mga buluhaton sa pagdinasigay o sa pagpanguna sa mga pulong o paghatag o paghupay nga din sa imong presensya lang kami makabaton ug makatagamtam kalinaw paglaom katagbawa kinabuhi walay katapusan. Salamat Lord, magauban ka sa mga mao nga imong alagad nga maghatag og mensahe karon pagpaabot kanamo dugang pagpalig-on o pagpadayon kami magadangog kanunay kanimo sa imong mga pulong Ginoo kami mabuhi Lord. Salamat kay Ginoo sa imong alagad si Pastor Art Santiago Lord. I-bless kaming tanan Lord sa magpaminaw in Jesus mighty name. Amen. 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 Ang atong speaker karon adlaw si Brother Arthur Santiago, iyang asawa ang ngalan si Raquel, dunay duha ka anak, Tia and Owen. Brother Art is a senior pastor of Las Piñas Church of Christ. He is a professor of ICCM and the chairman of Convention Action and Convention Directorate. Atong speaker karong kabuntagon, karong adlaw, Brother or Pastor Art Santiago. Pastor Art. Amen. Welcome. Marami pong salamat. Clear po ba ako? Opo. Okay, thank you. Clear. Marami pong salamat. I was asked by Pastor Nats the other day to be with you in this endeavor, this devotion, and I was thinking of what to do with the subject that has been given to me. How grace affects a vibrant Christian life. Lahat po tayong Kristiyano, alam naman natin that we are saved by God's grace, and we will try to communicate with God this morning according to His grace and understanding about the beauty of paano pa kumikilos yung Diyos sa buhay natin. Everybody can understand Tagalog o merong hindi? Good. We can. Everybody, Okay. that is our subject in elementary. Yeah, okay. Thank you very much. Kasi baka po tuloy-tuloy ako kailangan ko palang mag-straight ng English. But by the way, my text ay ginamit ko po yung Luke chapter 15, familiar text para po madaling maintindihan at alam natin yung istorya. It is the parable of the prodigal son, Luke chapter 15 verse 11 to 31. Actually, it is a triplet parable, but the parable of the lost sheep, the parable of the lost coin, and the parable of the lost son. Isa po ang punto kasi nito na ipinapakita, all was lost. Yung isa ay tungkol sa pag-aari, yung isa ay tungkol sa kayamanan, yung isa ay tungkol sa buhay bilang pamilya. And then, when we talk about, I have only 20 minutes according to Pastor Nat, so medyo bibilisan ko lang po ng kaunti. Looking at the presence of God, ang Diyos natin, alam natin, He is forever God. Everything God owns, everything. He is righteous and He is holy. In terms of the moral attributes of God being righteous and holy, we connect with Him with relationship. Ang relationship natin sa Kanya ay tayo ay nagkakasala at tayo ay pinatawad niya. So, yun po yung ating relasyon. Kasi simula nang nilikha ang tao, matatandaan natin from the Garden of Eden up to now, people continuously doing wrong thing against God. We wrong God. Lahat tayo nagkakasala. And we
kahit na Kristiyano tayo, patuloy pa rin tayo dun sa pagkakasala. Mamaya, tatalakay natin. How can that affect in our vibrant relationship with God? Then, ang sin natin, alam natin, ang ibig sabihin niyan, it is a separation from God, paglayo sa Panginoon, hindi paggawa ng, we miss the mark, what God wants us to be and wants us to have as a Christian. At habang tinitingnan natin ito, tingnan din natin yung salitang tinatawag natin na repentance. Every time that we sin, we come to the presence of God and asking forgiveness because sin really makes us frustrated. We cannot enjoy the blessings of God because of the sin. And repentance is necessary for us to communicate with God and telling God things that na sinasabi natin nagkamali tayo. Pero yung salitang repentance, it is not, it is a decision. Decision not to do sin. A decision to turn around para tumalikod doon sa tinatawag nating kasalanan. At ang pagkakasala na nagawa natin, we feel very sorry for that sin. Kaya nga, kinakailangan, desisyonan natin to. Pag sinabi natin decision, it is from the framework of our mind, sa ating head, sinasabi natin, ayoko na. That is the decision. So yung decision natin na yun, nagbubunga, it turns into work that pushes us to do things that God wants us to do at ayaw na nating balikan yung ginawa nating pagkakasala. Next, we call the so-called yung practice niya. Not only to turn away from sin, but to accept our fault and to stop the violation. Kasi nga, nagdesisyon na natin na ayaw na tayo. At gusto natin in that repentance, we want to restore the broken relationship. Yun po yung paraan natin. And after that, we are making a new covenant. Nangangako tayo ng panibago. Katulad na naman sa tao, pagka nagkakamali tayo, we promise na we will not do it again. But again and again, we fall. Nagkakamali tayo, we are short because of our inability to be consistent with that. Ngayon, ang ginagawa natin, ikaapat, yung tinatawag nating reparation. So from God, we look at our sin, we look at the repentance. Pero ang sunod nun, after repent, is the reparation. Ngayon, yung to repair the sin that we committed ay hindi madali. Kaya tayo nanggaling sa doctrine natin doon sa ating pinanggalingang relihiyon, yung tinatawag nating doctrine of indulgence. Yung pag nagkakamali tayo, bumibili tayo ng regalo, pambayad doon sa kasalanan. Ginagawa pa ba natin to? Nagkamali tayo, uuwi tayo, dadala tayo ng pasalubong para peace offering, and then that is an indulgence. Yun pa talaga nakakapawi o nakakaalis ang tinatawag natin na kasalanan. Nakakapawi ba talaga yun ang tinatawag nating pagkakamali? But we are offering that. We are doing that para sabihin natin, it is an act para mapawi yung kasalanan natin. Now, based on our relationship with God and having that in a vibrant working in our Christian life, gusto ko pong tingnan yung dalawang bagay na ibinigay sa atin ng Diyos para maging mabuti tayo sa Kanya. Ang Diyos binigyan niya tayo ng kautusan, the standard. From the very beginning, Adam and Eve must follow the standard. After Adam and Eve, he talked to Noah. Noah must follow the standard. After Noah, God again talked to Abraham to follow the standard. Then after Noah, he went to the Israelites, Jacob, Isaac, Jacob, things of Israel, to follow the standard. After Jacob became the nation Israel, then God rose again
Moses. And Moses must follow the standard. And the standard, binigyan ng pangalan ng Panginoon. The standard of the law. Ibinigay yun ng Panginoon kay Moses. Na sinasabi niya, the Ten Commandments, kaharap yung Israel, this must be the standard. You must follow. Kasi kinakailangan nating mabuhay ng tama sa harapan ng Panginoon. And then, dumating yung tinatawag nating mga kings. Kasi nagsawa na sa propeta, nagsawa na sa hukom, nagsawa na sa ibang leadership, hiningi ng mga tao magkaroon sila ng hari na kanilang susundin. Not only the written standard, but the one who would execute the standard. And the one to execute the standard are the kings. But the problem is the king failed to do so. Kaya nga nahati pa yung kingdom. There is Northern Kingdom and the Southern Kingdom. Ang Judah sa ang Israel. Both of this kingdom na nahati after the reign of King Solomon were not able to follow the standard. They always fall short. Nagkaroon ng iba't ibang king. Kaya dumating yung panahon doon sa between the testament, ang God nagalit na. Ang sabi niya doon sa Isaiah, hindi na ako makikipagpunyagi sa mga tao. Umabot sa sukdulan ng Diyos, I will not listen. Hindi na ako makikinig ayaw ko na sa mga tao. And at that time, after Prophet Isaiah and after Prophet Malachi, God stopped talking to God, stopped the communication. Ang alam natin, in 400 years, God is silent. And the first time that again na nagsalita ang Diyos is during Jesus Christ's baptism in Matthew chapter 3. Na sinabi ng Ama, sabi niya, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. After the baptism of Jesus, the heaven opened its windows. Binuksan ng Diyos ang langit at nakipag-usap sa mga tao. Sabi sa mga tao, siya ang inyong pakinggan. And Jesus Christ lived on earth for 33 years. He fulfilled the promise. Kailangan niyang tapusin yung 33 years para maipasok, para masabi niya, kinakailangan kong mamatay. I need to die for them because everyone who disobeyed the law must deserve punishment. And people will be in punishment. Ang taong mapupunta sa punishment, walang kaligtasan. Kaya merong Kristong namatay para sa kasalanan. And to make it short, that is God's grace. At yung kamatayan niya doon sa kasalanan, bukal sa loob, yun yung pangbayad niya doon sa tinatawag nating kasalanan. Kaya nga, doon sa tinatawag nating reparation, hindi kayang i-repair ng tao yung kanyang pagkakamali sa Diyos. Hindi niya kaya. Kasi wala siyang mukhang iharap sa Diyos para sabihin, pakinggan mo ako. It's only God's acts of redemption to plead para palayain ng tao, it is in Christ Jesus. Kaya nga yung pananampalataya natin, yung pagtitiwala natin kay Kristo Jesus. Ano yung pananampalataya na mayroon tayo sa Kanya? Again, it is a decision to believe what Christ had done on the cross. Tayo pong lahat ay nanampalataya doon, pininiwalaan natin, pinangahawakan natin na yung ginawa ni Kristo doon sa cross ay sapat para bayaran yung ating kasalanan at magkaroon tayo ng panibagong kaligtasan. That is the grace of God in that. Kasi niya, God decides for our justification, the declaration. Jesus Christ is the one who declares us righteous by His work. Kaya after natin isang tinanggap, anong ginawa ng Panginoon? He sanctified us. Binago niya tayo. For what? And having us now the power for regeneration para baguhin tayo. That every time we sin against God, we have to connect. Kasi nga, hindi natin kayang linisin yung kasalanan natin. It's only the blood of Jesus that can cleanse us. Kaya nga, kinakailangan tuwing magising tayo sa Kanya, we want that regeneration na manggaling sa Kanya. Because we always realize that our relationship with Him has been broken. And we try to reconnect. And the only power to reconnect is the blood of Jesus. Kaya nga, meron tayong awit sa himnaryo, there is power in the blood of Jesus. We look after His blood. And we realize that the love of God is so wide. And that is our spiritual renewal. That is our regeneration of our life experiences.
And that is the new opportunity for a vibrant Christian life. Ang problema natin minsan, yung focus ng ating devotion sa Panginoon, focus tayo dun sa ating kayang gawin. Balik po tayo dun sa ating pananampalataya. Ang pananampalataya po is a decision of being totally dependent on God. Ulitin ko po. Faith is, when you're a Christian, is being totally dependent on God. Hindi po sa lakas natin, hindi po sa kakayanan natin. Kasi kung sa lakas natin, pababayaan na tayo ng Panginoon. Kaya nga dapat yung relationship natin sa Kanya hindi napuputol. Nung naging Kristiyano tayo, alam natin na meron siyang ginagawa sa buhay natin at kinakailangang nakameditate sa Kanya, tayo sa Kanya day and night. Meditate to His commandments, meditate to things that He is doing, and submission to the work of the Holy Spirit in our life. Kasi hindi ka agad-agad perfecto tayo. Merong working ang Holy Spirit sa atin. Timbra mo lang ako, Pastor Nas, kung ubos na yung oras ko, ha? Yung relationship ng ganyan. Kasi kinakailangan nakalapat siyang mabuti. At ang kinakailangan lang po din yung total dependence. Kasi tayo po kasi hindi natin kayang hindi magkasala sa isang araw. Hindi ko lang po alam kung kaya niyo pong hindi magkasala sa isang araw. Araw-araw po tayo merong nagagawang mali. Meron tayong mga lapses. And that lapses really makes us unworthy in the eyes of the Lord. So tayo po ay laging umaasa dun sa pananampalataya natin na hindi tayo pwedeng pabayaan ng Panginoon at lagi tayong nanghahawakan po sa Kanya. Kaya kinakailangan na tayo ay patuloy dun sa challenge na ibinibigay ng Panginoon. Kaya nga, ang buhay natin, we want to be like Jesus. To be with Jesus. Ikalawa, we want to be like Jesus. Hindi lang gusto maging kasama niya, kundi kopyahin natin siya. Ang ikatlo, we want to live for Jesus. That is for service na ginagawa natin. Medyo binibilisan ko lang po Kasi yung service, yun ang kinakailangan na mangyari sa atin. Kinakailangan makita natin yung growing compassion, growing humility, growing wisdom, and growing power in our life. As we grow to have this kind of vibrant Christian life. Itong mga bagay po nito ay general kong nasasabi. Pero dahil sa tayo po naman ay matagal ng Kristiyano, we know our intention and we appreciate and discover Jesus in our life. Yun po ang kailangan natin palagi. At kailangan natin palaging we appreciate the unreserved love for Him as His disciples. And lastly po, gusto ko pong tingnan yung tinatawag natin that when we read the scripture, we need to have that kind of insightful reading of the scripture. One yung tinatawag po nating cognitive. Learning through observation of the law. Kinakailangang ino-observe natin yung batas ng Panginoon na sinasabi sa atin. Ikalawa yung po tinatawag nating affective. Paano po pumapasok sa buhay natin, ina-apply natin sa mind natin at sa buong pagkilos natin yung word of the scripture na sinabi sa atin. Halimbawa, binanggit doon sa Psalms 23:1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Paano natin siya i-apply? That is the full surrenderedness of our life to God because He is our shepherd. The direction of God must be in our life. We follow what God wants us to be. Diba? Affective. Ikatlo po yung tinatawag nating attitudinal. Attitudinal. Sa buhay Kristiyano po, kahit po Kristiyano tayo, minsan meron tayong mga ugali na hindi tama. Unti-unti po ang pruning na ginagawa sa atin ng Panginoon. Kaya nga, we live like Jesus, we live with Jesus, we live for Jesus. Because kinakailangan natin yung tinatawag natin na everyday reconstruction of our attitude. Next po yung tinatawag nating behavior sa insightful reading. Behavioral. The proper conduct of self according to the text. It cannot be vibrant if we will not go side to side with what the Bible says. So yung pagbihis sa atin ng Panginoon, na panibagong dugo na ibinihis niya sa atin,
pagsasaayos niya sa buhay natin, lagi po tayo nakahawak doon at alam natin na dahil sa pananampalataya at pagtitiwala natin sa Kanya, we decide to follow Him, walang pwedeng kumalas sa atin sa pagkakahawak natin sa Panginoon. At yung pagkakahawak natin sa kung saan man niya tayo pihitin, anumang bagay na mangyari sa atin, hindi tayo pwedeng kumalas. That is to be vibrant. Ang matibay na pagkakapit sa pananampalataya because of the grace of God. We've been enveloped by His blood. Ang kinakailangan pong laging mag-increase. Ngayon, anong pwede natin sabihin? I could say, in our everyday life, we have to increase our love for Jesus, our passion. Pag pinalakas po natin yung passion, yung ating pagmamahal kay Jesus, yung pong ating paglilingkod sa Kanya, yung focus natin sa Kanya. Ano man ang gawin ng sanlibutan, madulas man tayo paminsan-minsan sa pagkakasala, o hindi man natin magiging perpekto, ang Diyos po lagi na sa atin to help us. That would affect our vibrant Christian life. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa akin para makapag-share. Kung meron pong hindi malinaw, you can just message me and then I will sasagot po ako doon sa mga mensahe. Amen. Maraming pong salamat. Purihin po ang Panginoon. Amen. Thank you very much. Thank you, Pastor Art, sa pagpapa-unlock sa invitasyon at sa iyong oras. Pas, Brad Weng, bago tamo pa dahil. Pas, baka anong gusto mong ipag-pray namin para sa ministry mo? Yung kalusugan ko lang bro, daming gawain eh. Okay po. Maraming salamat. Alam namin busy ka, Pastor, so you can go ahead with your schedules today dahil mahaba-haba pa po yung aming meeting. Ay siya. Thank you very much po ulit. Maraming salamat. Thanks, Pastor Nats. Thank you. God. Ay, salamat kayo, Pastor Art Santiago. No? So, kuan maron kini atuta sa special number nila ni Sister Luz o Brad Boyet, pero ako kakita nila dito sa screen. Na si Sister Luz. Okay, karon maminaw ta sa awit nila ni Sister Luz o Brad Boyet. Malayo lang. Hindi maklaro ang gitara. Morning or naka-off pa. On na. Morning or good evening sa lahat. Hindi kami prepare na nagkanta. So, ito lang kami. Kanina lang kami naghanap ng kanta. Ang awitin is goodness of God's grace. Narinig ko ba? Narinig lang, sister. Opo. Narinig lang. Opo. Come you broken, heavy laden. Come you helpless, come you in despair. Come be blessed, come be saved. Come believe, come see the goodness of God's grace. God's grace is a lifetime of my soul. God's grace is faithful. Jesus conquered all. By grace He died, so I may live. By grace I am saved. Come you weary, hope and be. Come you questions to be. Come be blessed. Come be saved and saved. Come be saved because of God's grace.
God's grace is amazing. My soul. God's grace is faithful. Jesus conquered all. By grace he died, so I live. By grace I am saved. God's grace is amazing. I find of my soul. God's grace is faithful. Jesus conquered all. By grace he died, so I believe. By grace I am saved. By grace he died, so I believe. By grace I am saved. Amen. Amen, amen. Salamat, Sister Luz o Brad Boyet. Salamat kayo. God's grace. No? Matod pa sa atong speaker ganina, ang kamatayan ni Jesus, o na ang grasya, gikan sa Ginoo. And there is power in the blood of Jesus. So, no, atong huwag intro ni atong sharing karon. Matod pa sa atong speaker, we have to increase our love for Jesus to have a vibrant Christian life. Ngunya, matod pa sa famous program, share ilan ka minutes? 2 minute testimony. No? So, kung gihap-ihap ta mo, ratag 16 ka buok. So, tingali, diretso lang ta sa atong testimony about gracias Ginoo, no? Kung giyon sa ka nakahatag ba ka or na kay nadawatan nga grasya. Mao tingay pasabot ani Brad Nuts, no? Oh. Okay. So, manawag ko. There is a una ako sa Brad screen. Weng, Oh, pwede sige. pwede ko muna kay muhatod ko kadali kay Mrs. Balik ra ko dayon. Sige, si Brad Nuts una, sige. So maayong buntag ug maayong gabi sa tanan. Ang pangutana paano ko nakadawat or paano ko nakahatag og grace sa akong life karong simanaha or ni aging bulan. Wagi ko'y laing matag example kundi ang akong asawa. Siguro more nga nakadawat ko grace sa akong asawa. Daghang blessing, daghang gugma nga dili ko deserve iyang gihatag nako. Salamat kayo sa akong asawa sa iyahang pagpangga, sa iyang thoughtfulness. Tong isang adlaw na surprise ra ko kay iya kong giorderan og earpods. Amen. Pero dili iPad ha. Kanang basta kanang earphones ba nga wireless kay bawo man siya nga mag-walking ko nya. Lisod ding mag-walking nga naay wire ang imuhang earphone. So mga ingana ginagmayng butang gipabati sa imo nga bisag usay gakulang ka as a husband or as a man of God, naagit siya gapangga nako. Amen. So, I'm very thankful for a very practical experience of the grace na gihatag ni Lord sa ako ang kinabuhi. Salamat. Amen. Thank you. Thank you, Brother Nuts. Tuta ni Sister Adet, Sister Sering, o Sister Ampe. Kana sila magsunod. Sister Adet, Sister Sering, o Sister Ampe. Sister Bernadette. Wala pa. Unmute mo sa Sister Adet. Wala pa may kadungog. Sabi ng Sister Adet. Wala pa gyud may kadungog, Sister Adet. I-unmute, sis. Mute. Okay Good. na. Okay. Okay na. Okay na. Thank you, Deng. Salamat. Ang pinag-usapan natin ang grace. Ang grace na binibigay ng Tagalog, mangko, Cebuan ako, pero Yeah, okay. nakuha naman kundi sa Manila ba? Pero halo-halo na lang yung aking sasabihin. Pasalamat ko sa Ginoo sa grace yang gihatag sa ako nga bisan og dugay na nga gikuha niya nga akong bana for naggikuha niya akong bana for atong 2017, 8 years na. Og nagpadayon lang gihapon me. Og salamat sa Ginoo sa akong anak
nga nakatapos man gihapon bisag wa na ko'y tatay. Pero salamat sa Ginoo sa grace na iyang gihatag sa amon na sa karon magbe-birthday na po sa 20, malusog pa rin at maayo pa rin ang akong lawas. Maraming salamat Lord sa grace na binigay mo sa amin hanggang ngayon. Hindi ka nagsasawa. Sa kabila ng ating pagkamakasalanan, Lord, nandyan ka sa amin. Maraming salamat. Sabi ni Pastor Art, na hindi natin perfecto ang ating buhay. Minsan nagkakasala tayo. Pero wag tayong bumitaw sa Panginoon. Lagi tayong humawak sa Kanya. Kasi ang grace niya, nandyan lagi. Patuloy na binibigay sa atin. Thank you and praise God. Salamat, Sister Adet. At ito ni Sister Sering o Sister Ampi. Ako na? Sige. Di kay ko tanto prepared kay wa ko kabasa sa program. Ang grasya nimo. Nadawat karong si Manaha. Imong testimony. Unsa imong grasya karong si Manaha? Sige. Daghantang grasya ang dawat. Karong si Manaha. Sa grasya sa di pa ta sa una sa wala pa ta diha sa Ginoo. Madunggan ni nato kasagaran nagmagkaon niya busog manugab moingon ay gracias no kay busog nabusog sa pagkaon gracia pero pag diri na di ay sa Bible ang gracia dili tungod sa nabusog ka sa imong panihapon sa imong paniudto kundi ang gracia mao si Hesukristo. Amen. Unya, tadiha na ta sulod sa iglesia, usa sa makaon nato nga gracias, makabato na ta og mga higala nga Christians nga dili man perfect ang mga Christians pero nato nga dili kayo mga plastic ba. No, na mangyapoy mga plastic pero kasagaran gyud kuan kanang tunay na mga higala. Isip nato sila nga grasya nga gihatag sa ato sa Ginoo. Number 1 ato nga grasya mao si Jesus Christ. Second nato nga mga grasya ang atong brethren diha sa church. Atong mga friends diha sa church. So, ang grasya pod kung natay up and down man ni atong kaitang na panahon nga nindot atong grasya na ako'y inunta nga murag niya naaman sa 2 Samuel chapter 2 verse 7 nga the Lord will lift you up and He will put you down. So atong kinabuhi as a Christian up and down. Maura na Brad Roel, pwede pa ka na kay murag magubat na ko, Brad Roel. Okay. It's hard sa ning. Sige, ako una kay murag malubat na ko kay karon ni ako diri sa Gilungan. So wala ko nadala akong charger. So pag malubat ko karon wa na jud ni chance kay ang charger wa na ako madala. Okay. So ako kami ni Mrs. Lisas, pasalamat kami sa Ginoo nga in spite sa among edad nga sakit ang tuhod, sakit ang hawak, sakit ang dagang sakit sa lawas, pero still makakaya namin nga maglakat bisan diin. Tung July 1 dito kami sa nag-attend kami sa anniversary sa Kaningay. Then nag-proceed kami sa Kagay, ang bago nga outreach church kay gapangayo sang tabang kung paano sila mabuligan nga makapatindog sa ilang church. Then naghapit kami sa may crossing Tanduay, nag-visit man. Pagpauli namon, naghapit kami sa bago nga outreach church man dito sa may Mumbai, lapit sa Tabo. So amo na ang salamat kami nga in spite nga daghang gibati, sakit ang hawak, sige reklamo, pero kinakaya lang para sa Ginoo. So pasalamat kami sa Ginoo nga in spite sang amo na nga damo kami ginabatyag pero
padayon gyapon sa pag-alagad sa Ginoo. Karon Amen. ari ko diri sa Bulungan kay murag kapoy unta pero kay I was invited by my best friend sa iyang 79th birthday karon nga adlaw. So ari ko diri nga bisan sakit ang hawak sa series sige ra giagwanta ra. So salamat sa Ginoo sa kusog sa gihapon nga nagapadayon nga iyang gihatag sa amon. Amen. Praise the Salamat. Lord. Salamat Sister Elsie. Gusto ka mauna, Ning? Unahon na to Sister Nining. Okay. Tama kaya mong may buntag sa tanan. Ako dako gyud ang grasya nga akong nadawat sa Ginoo kada adlaw pagbangon pa lang. Usahay kay magbangon ta nga sakit na atong lawas. Mag 59 na pud biya ko karong August. So, ag isa lang ka tuig, mag senior na gyud ta. Salamat ko sa Ginoo sa iyang yung pulong kada adlaw mabasahan, makakonect gyud ta sa adlaw. Nya akong pasalamatan sa Ginoo ang nauna na ako murag mag 9 years na gyud ko naga-insulin buntag ug gabi. Tama sa Ginoo kay hangtod ron piskay pa man gihapon. No na mga ups and down nga usay mo low sugar tong Monday. Wag gyud ko nakatrabaho sa hapon kay nalipong man gyud ko pero usually last year bisag mag 597 pa na akong sugar kaya gyud na pero last time nag-check ko 373 lang pero nalipong gyud ko na ako muraga deteriorate na gyud pod ni atong health tungod sa edad. Mao na akong pasalamatan sa Ginoo nga bisan pa man na ay diabetes pero siya gyud kanunayon nga nagaatiman kana ang iyang yung grasya favor lang gyud niya unmerited favor nga gihatag sa ako nga sa kalinaw po sa pamilya, safety kada adlaw mi gabiyahe tanan. Adto sa trabaho, mga bata, mga eskwela, ang traveling mercy gid sa Ginoo ga protector gyud amo sa among mga dalanon. Ang Ginoo himay balik sa atong buhi nga Dios. Amen. Wapa ng gihapon ning. Yang. Ay, salamat kayo. Thank you. Kayo. At man ni Sister Ampi, Sister Leonora, Brad Arman, Sister Carlita, o ato nila ni Sister Maribel. Una ta ni Sister Ampi. Okay, maayong buntag diha sa Pinas or inin maayong hapon dinhi sa US or gabi. Ang grasya sa Ginoo kanato kanang kanunay gyud everyday. Matulog ta niya, that is a miracle every day nga matata ni kabuntag. And salamat nga siya kanunay nagahatag og kusog o maayong lawas bisan pa salamat sa kanang taas ng edad. Pero ang naagyapon sa kanunay nga ang kusog nga iyang gihatag gyud kada adlaw kay tungod sa iyang ang atong awit kanaya wonderful grace of Jesus, so ang iyang hipulungan gyud ang iyang grasya. Amen. Wala ta na expect usahay pero kanang mabati lang nato nga naa gyud sa kanunay kanato, so that is very kanang maunang wonderful gyud ang iyang grasya kanato. Salamat nga si Jesus iya gyud gihatag kanato maunang labing dako nga grasya para sa atong kinabuhi nga maunay nag hinlo sa atong mga sala og bisan pa kanunay ta masipyat apan ang iyang gugma o grasya nagapadayon og kita kanang mo dot regita niya mga tag pasaylo. Salamat gyud sa salamat sa kaning mga kaanakan niya nga nagapadayon usab og kanang murag maka palitay pud nato maunang grasya sa atong pagka Christian nga makita nato ang atong mga kaigsuonan nga malipayon nagapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa inyong tanan. It's good to see Danny, Sister Danny and Maribel. Oh yeah. Maribel. Yeah, Danny and Maribel. Salamat.
Amen. Amen. Salamat Sister Yang Lucy, Apring. Brad Lito ug Sister Nora. Kami na. Kamo na Sister. Kami na? Okay. Okay. Nan, o mayong gabi sa Amerika. Unang-una, karong buntaga lang, daghang salamat sa grasya sa aming silingan nga tag nga saging. Mhm. Blessings, ha? Salamat Ginoo sa Ginoo nga makaya ko pa mag-atiman sa akong bana bisan sakit-sakit na ang likod. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo nga tagaan niya tag kaluwasan. Kuptan gyud nato ang atong pagtuo kaniya. Amen. Salamat ikaw pa. Ha? Ikaw. Salamat sa akong asawa. Amen. Salamat sa Amen. Laigo ng Diyos. Amen. Okay. Amen. Thank you. Praise God. Okay. Daghang salamat. Kanta daw siya. Yo. Ha? Pagtuo dagang Pagtuo dagang mapagsulat. Halos di ko mantos ang tanan. Apananaman ang Ginoo. Itugyan lang kaniyang tanan. Ginoo ko tabangina. Mga pagsulay na limutan ako. Di ko kinin madaw po na pura. Ginoo ko tawagin ako. Amen. Ginoo ko tawagin ako. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay, thank you very much. Salamat Brad Lito, salamat kayo. Brad Arman, yun ato ang Sister Carlita. Okay, thank you Pastor Weng. O pasalamat unta sa mensahe nga atong nadungog karon nga nagapadasit kanato. O sumala sa atong nabati karon, murag sama-sama rang ang atong mga na-experiensyahan sa atong kinabuhi. Apan mapasalamat unta sa Ginoo nga kita gihatagan og higayon. Niining si manahuna ang akong grasya nga nadawat mao ang kay sa pagkakaron retire na me pero nagtrabaho lang gihapon, but ang mga among mga kliyente, ang among mga alagaran, nindot kay sila, nagahatag usab-usahay o medyo blessing usab nganha kanamo nga bisan unta dili kini angayan namo tungod kay gibayaran mi sa agency, but they also extended sa ilang pagpasalamat ug mao kana ang mga panalangin nga atong nadawat. O sama usab ni ana nga usahay ang atong kinabuhi, tinuod sa gisulti sa atong mga igsoon si Manay, nga daghan natag mga gibati apan nakabangon gihapon ta, nakamatag gihapon ta the next day. So mao kana ang panalangin nga gihatag sa Ginoo nganha kanato. Nang labaw natong pasalamatan ang Ginoo o ingon man ang atong panagkitaay niining higayon nga gihatag kanato nga kita nagakitaay bisan diin kitang dapit sa sulok sa kalibutan. Mapasalamaton kita. O karon medyo mo out lang ko kay dunay nitawag nako nga mga bata do naman goy nagsteer sa amo karon ang mga apo ni Bibot ni kinsa man ni si Quiapo, Ilma Quiapo ni aron sa amua unya ako rang gidrop sila ngadto sa naglingaw-lingaw ang mga bata, nitawag na nga magpasugat na sila. So salamat sa nga nagkita ay takaron o hinaot nga ang Ginoo magapadayon sa pagpanalangin sa matag usa kanato. Okay, bye-bye. Amen. Thank you man. Oh yeah, mo out lang ko kay thank you. Thank you, Bradman. Sister Carlita, dayon ato tani Badani, nga ato tanila ni Sister Luz. Sister Carling. Wala pa siya, wala pa
I-unmute sa chat. Okay na. Okay na, okay na. Ako na. Kita tanan may nagkalain-lain gid man nga mga sang nagapamati ko sang iban nga. Una nga nakasulti. Kung hambalon ang grasya, overflowing gid ang grasya sa akong kinabuhi kay nakaabot na gud kog 84. Wow. Daghan man tuod nga gibati, ako na lang nang pawala ang mga gibati kay makalakaw ka man gyapon ang health kid. Bisan diabetic ko pero makalakat lang ko gihapon, nahambal na ni Ilse ang uban nga sagtong Martes ang ilang church anniversary bisan ano nga adlaw basta July 1 gyud. Bahala nag Miyerkules, Huwebes kun ano diha, maog yun ang ilang anniversary. Kanami sa church nga among giadtuan, tapos hindi ilang usa, 3 pagid ang amo nga nakadtuan, nakahatag man kami gamay nga tabang sa mga outreaches nila. May gilakat kami pagpauli namo, may church kami nga gibisitahan nga gihatagan man namo sang jutay nga bulig tabang. Abi ko ba duol ra adto pagani sa sulod sa katubhan, tapos dunahuna ko kaabot bayhan ko dito nga murag layo-layo man ang dalan pa nga inang naagian permig dagkong salakyan, may mulalom, may magpadaplin ka. Pero kaluoy sa Ginoo, nakaabot man ko gihapon to kag kasadya man sa mga naga-entertain sa amon. Malipayon gid kami nga nagpakadto dito kasi kami katawa sa kauban namo si Pastor Limuel Lusok, amo to si Ilse, hinablos ni Pastor Lisas kag isa man ka member sa church. Pagpauli man kadaghag dala namo saging, may puso, may abokado, ano pa to? May papaya pagid. Daw malipay ka ba? Wow. Dito. Kag ang pagid nga grasya nako ining bana ni Lara basta kada semana gyud na pagka Bernes may muabot gid nga grasya nako. Kag mao na nga tungod kay gihatag niya katunga na kuno to sa iya nga tithes kung may bululigan nga church makatabang sad ko kay naa may blessings nga nag-abot i-share mo man kay malipay ka man nga makashare sa mga church nga nagakinahanglan. Kag amon lang dakong grasya nako ang makalakat pa ko kag kusog pa ko gihapong mulakat bisan tigulang. Amen. Salamat yun sa Ginoo. Manay, Praise gwapa God. lang gihapon ka, Manay. Ha? Gwapa lang gihapon ka. Praise God, kay makalakaw pa. Salamat po sa Ginoo. Ikaduha lang ko nimo ding. Number 1 ka, Manay. Ay, Number 1 ka yun. Salamat sa grasya. No, nindot kayo. Salamat. Sa Carlita. Thank you, Katsa Carling. Nindot kayo. Atutan nila ni Bradani o Sister Maribel. Okay na. Oy, welcome. Okay. Magandang umaga at magandang gabi po sa lahat. Isang maligayang pagkikitang muli, no? Naging busy po kami nung nakararaan naming mga araw sa gawain ng Panginoon at ganyan din sa personal na mga gawain. Kaya hindi kami naka-join. Ito ngayon ay isang pagpapasalamat Panginoon. Kagabi rin ay galing kami naman sa house blessing at marami po talagang grasya ang Panginoon at ito aking naging bahagi doon. Nagbigay ako ng benediction at ito nga ang naisip ko. Yung benediction ay itinuro sa atin ng Panginoon bilang Kapitulo 6, versikulo 25. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo
at mahabag sa iyo. Kaya pagkakaunawa ko po ng salitang grace o grasya ay yung binabanggit dito na mahabag sa iyo. Kaya ito po kung hindi lamang yung mga bagay na material, kundi higit sa lahat yung tama yung grasya o grace ng Panginoon, kahabag niya sa atin na yun nga marami tayong mga pinagdadaanan ng mga pagsubok sa buhay at kanina umawit nga yung aking bayaw si Lito na naantig yung kalooban ko. Talagang hindi lang physical, material na mga pinagdadaanan natin upang sa ganun ay maramdaman natin kasi yung ating kapwa, hindi lang ang ating sarili. Kung magkaminsan dumaranas na yung ganun, sabihin yung nagkakaroon po tayo ng passion at pag-ibig sa isa't isa. Yung tinatawag nating magdamayan kayo sa isa't isa, makikita natin doon yung pag-ibig. Kaya ito maganda itong na ginagawa po ng CIC. Bagaman may mga pagkakataon na gusto mong tumulong, hindi ka rin naman makatulong. Kaya yung pagkaminsan, yung hiningi ko sa Panginoon na mabalik yung grasya o sabi natin kaluoy niya, yun ang nangyayari sa amin. Yung habag ng Panginoon ang patuloy namin nilalapit sa Kanya at ginawa namin na sarili namin. Nag-busy kami para sa gawain. Marami kaming mga extension ngayon. Lalo na yung nakakatuwa po pala talaga yung ang Panginoon, ang grasya ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos ay ma-extend natin sa ating kapwa. Sabi ko nga, nung nakararaan po kasi, hindi ako ibig sabihin, hindi ako gumagawa o naglilingkod sa Panginoon sa pamagitan ng evangelism. Ngayon po kami mag-asawa ay naging busy sa evangelism at makailan lang mayroon pong 5 nauna yung mga young people na yung ginagabayan namin ay kalawa yung isang pamilya na 7 silang nabautismuhan mag-ina at saka anak at saka pamangkin. Kaya 7 kaluluwa po yun na iligtas o binigyan ng kaligtasan ng Panginoon. At dito nga sabi ko, yung kagalakan na makapag-share ka pala ng salita ng Diyos at kumbaga siya kung magbunga yung itinanim natin dahil tayo po ay hanggang sa tayo magtanim lang at magdilig. Subalit ang magpapatubo at magbibigay ng bunga ay ang Panginoon. Kaya doon ko nakita yung kagalakan ng sabi ko nga hindi na ako yung spectator lang. Sa ngayon ang aming ginagawa ngayon ay mga player na kami. Kung sa basketball pa nanonood ka, sabi nga ni Pastor John, ano yung ang kaibahan ng ginagawa namin ngayon sa nangangaral ka lang o sabi nagmimensahe ka lang. Iba yung feeling pala makita natin yung dahil yun ang pinaka main purpose po talaga ng Panginoon, to seek and to save the lost. Yun lang minsan sa pag-aaral, iba yung tinatawag natin na actual o yung tinatawag natin na kaysa sa yung yung pag-aaral lang, theory, kaysa sa practical. Kaya ngayon, practical po ang aming ginagawa ngayon na pangangaral ng salita ng Diyos. Nung nakakaraan, theory lang kasi ang aking nasa sa isip. Hindi ako nag-actual, nagpa-practical. Kaya yun ang siyang pinakamagandang masasabi ko na grasya ng Panginoon na na-extend hindi lamang sa amin, kundi sa talagang pinaka-purpose ng Panginoon sa ating buhay. Kaya yun po ang pinakamahalaga. Dahil kung talagang kukunin tayo ng Panginoon, ang pinakamahalagang bagay ay naibahagi natin ang ating buhay sa pagkilala sa grasya ng Panginoon o awa ng Diyos sa ating buhay na dapat sana ay namatay na tayo noon pa dahil sa ating makasalanan, subalit dahil sa pag-ibig ng Diyos ay nagkaroon tayo ng extension. Kaya salamat po sa pagkakataong ito na muli tayong ibinalik ng Panginoon na makasama. Sana po ay mabigyan kami muli ng Panginoon ng pagkakataon. At si Sister Maribel, baka gustong mag-share. Magandang umaga po sa lahat. Magandang gabi din. Salamat, nagpapasalamat ako sa Panginoon at nakabalik kaming uli sa CIC. Kasi ma-miss jud nimo nga every Thursday pero sa kabisi kasi si Pastor John namo medyo na siya gibati so
ingon ko kay Brother Danny, hindi din kasi basta na nagkaroon kami ng ministry, maraming tao ang lumapit. Yung siya na mismo ang nag-open up. So kami nag-initiate din. Kaya lang sunod-sunod po. Kaya may minsang makapunta si Brother Danny sa Davao, mag-isa po ako. Pero by God's grace, doon ko napatunayan na kahit mag-isa ka, kasama mo ang Panginoon, sa 3 bahay na pinasyalan ko last Saturday, ulan pa jud, tapos walay sakyanan, pero ang Ginoo maayo kaayo kay na ay mga tao siya gigamit para na ako'y masakyan kay katong isa ka balay sudlonon man, pero mas daghan sila. O gipasalamatan ako karon nga week, last Sunday na amin na baptize na duha kasi nag-decide yung aming inaalagaan dito sa lakap na magtanggap na daw talaga siya at nang gusto daw niya mangaral na kasama namin. So natutuwa kami dahil hindi naman tayo ang magpapatubo, ang Panginoon talaga. Pasalamat po ko sa kusog kabaskog kay mag-17 na biya si Brother Dan. Sunod ang among adlaw lang yun na libre is Lunes o usahay ang Martes magamit pa. Pero nagapasalamat ko kay atong Martes dito mi sa munisipyo sa Pulumulok kay nag-inquire ko aning late registration sa birth certificate dahil yung isang buong pamilya na nabaptize namin last June 8, wala pala silang birth certificate lahat. Tapos nakita ko yung maliit lang na i-dedicate sa Sunday. Mga IPs. 4 na buwan kay mga blaan po yun. IPs. Hindi pala nakasali yung parent kaya maganda din na pasalamat ako sa Ginoo Jud kay pag birth certificate late registration lang man unta akong tuyo pero ingon niya na apo daw free marriage nga walay gastuson sinumar lang. So ilan sila na matutulungan namin doon sa bagay na yun at nagpapasalamat ako kay sa mag-upat ka tuig sa being a Christian. Nakaingon jud ko sa 2 years na gamit jud na full ang akong kinabuhi. Mao nang salvation nga grasya sa Ginoo nga nadawat na ako nga gusto pud nako mabati sa uban. Kung unsa ka lami nga ma-save ka sa Ginoo, ikaw na pud karon ang mamuhat daghang pagsulay pero ang Ginoo kanunay nakahatag og wisdom unsaon nimo pag-atubang ug unsaon nimo pag solve sa problema in between kay tingod nakabalo ko nga ang Ginoo man ang nagapabuhat ni ana niya bisin usahay alas 12 na may kauli pero pagkaugma ma-renew ka ma-excited ka og nagapasalamat jud ko pod sa kinabuhi ni Brother Danny. Dili lang siya asawa sa ako siya yung mentor ko, siya yung pastor ko, maugay ingong ko, dali ra kay po natubo, kay naamag ko'y nag-mentor sa ako. So maunang katong mga bata o mga ginikanan nga nabaptize po, padayon kami sa discipleship. O ibagid ang pakiramdam, yung makita mo, hindi magud ka kailan nila kung dili ka mo adtog yun sa ilaha personal niya, dili nimo sila mamingel. Yung parang sabi ko tuloy, daghanan akong anak ko kay although mga tigulang pang uban sa ako pero kanang makita lang gud ka ma-miss nila nga yung yakap nila sa iyo hindi mo maintindihan kay nana ka close tas didto na nimo mabalaan nga daghan pagid kay ministry nga pwede nimo i-extend sa ilaha kay tungod kung maila-ila na nimo dili naman sila maulaw mag-open ug unsay mga problema labi na kay mga IPs po yung mga yon mga blaan brothers natin dito sa Pulumulok na nanarbaho lang diha sa mga tao nga nagpuog farm. So akong gipasalamatan jud si Lord karon nga week sa daghan kaayong ministry nga iyahang gihatag nga kung dili tanan mga Kristiyano mahatag og opportunity nga magabuhat ni ana. Although na apod mi struggle financially labi na si Brother Danny pero ang katunga sa problema di gisolusyon na ni Lord ingon ko nganong partial ang tubag ni Lord kay naa pa siya gustong buhaton, gustong makita
o gustong bag-ohon bago ang full na answered ni Lord. Dili pud na ang pasalamat jud nami wala mi sa amo ang sarili God kay 3.5 years nga wala mi project pero God is good kay atong Friday nakatawa ko yung ko Brother Danny. Saglamang na po kami ngayon, umabot na kami sa Glamang. Ang Glamang is sa boundary ng Jensan at Pulumulok, which is pag-abot na mo dito, wala gid ay Church of Christ. Ang naalang ditong simbahan nga dako, Catholic Iglesia ni Cristo. Tapos ang isa sa kapatiran nga naa dito si Sister Rosie, pero iyang bana is dating daan. Yung may-ari ng area is dating daan. Pero ingon namo kung pwede mi every Friday. Lipay kay sila yung smile ng mga tao dito. Dili jud nimo maano nang sulit gid ang imong pag-adto kay dili sila yung tahimik lang naga-response og ang smile nila grabe. So karong Friday second schedule namon og plano ko og kanang feeding dito nga area. O gusto ko nga katong mga nakita na ko gabi kay amo silang gisundo gabi gibalik pud namo kay nag-a-appeal og prayer meeting house prayer meeting sa Sulit mo tong ingon ko pa-invite sa Friday para ubay-ubay og nagaplano mi unta i-grant ni Lord kay wala jud church bisig house church lang usa og nalipay ko kay willing na si Brother Danny mag unsa tawag ana sa evangelism o sa kanang pioneering. So, kay need man na mo dito. So, maura jud na akong pasalamatan sa atong buhi nga Dios o akong ginabalik sa iyang dungog og himaya karon nga kabuntagon og salamat nga nakita jud mo na mo usab. Amen. Salamat kayo, Brother Danny o Sister Maribel. Ato tani Sister Luz, Sister Erna o Sister Linding. Sister Luz, Brother Buyet. Naglakaw na si Brad Boyet no na ay palit nga mga materialis dito sa balay sa anak. O usab mayong gabi or mayong buntag sa tanan. Ako pasalamat sa Ginoo sa grasya nga gihatag no dili lang sa material, physical, sa labotan sa spiritual na bahin kay dili lalim nga mahimot ang kanang galamiton sa Ginoo nga labi pa sa amo adiri nga nag-start pa lang mi 1 year nag-celebrate kami itong June 7 ka 1 year na mo diri pag pioneering dili lalim nga ay sa naagid mga discouragement na moabot no mga pagsulay pero salamat sa Ginoo sa iyang grasya nga makapadayon gyapon kami sa pagpangalagad sa iya luyo sa mga discouragement lagi nga usahay ang mga membro dili mag-cooperate mag-support sa mga gawain no sa mga buluhaton sa Ginoo nga ka-discourage pero salamat kay Ginoo na kanunay gahatag og kalig-on kusog nag-guide siya kung unsay angay natong buhaton although gasik gid ko nga gusto na ko naa jud mag-mentor wapo na ingon ni Maribel nga no nga dapat naa jud naga-mentor sa matag usa kanato nga hatag sa ato og guidance mga wisdom no mga advices no sa atong mga pagpangalagad kinahanglan din nato na siya although ang Ginoo jud ang ato ang greatest mentor no pero kinahanglan nato labi pa sa matag usa mga encouragement no ang presensya sa matag usa support aron makapadayon ta sa pagpangalagad salamat pod nga katong usahay na dapat yun talaga naatay passion no sa mga tao na magtan-aw ko sa nga labi nagkuan ka ng kung naikaon dali na kayo muadto ang mga tao bisag dili pa na yung bitahon aras kung kasal sa akong anak nga bisag mga silingan dili ni bitahon mga tujod ay ko inanaw ta sa pagpangalagad sa Ginoo no nga bisag dili bitahon pero mao jud na ang realidad no nga lisod jud
imbitahon ang mga tao kung wala jud sila pay paghigugma sa Ginoo. So need jud nato ang patience o anang kuan sa ilahan ng concern nga makaangkod pud sila og kaluwasan, no, pinaagi sa ato ang maayong relasyon sa ilaha, mag-build tag maayong relationship aron ato silang madala diya sa Ginoo. O, salamat katong Domingo ay isa ka tong silingan namo nga kuan to siya, no, hospital to siya o kuan katungod sa iyahang ano gasakit to yang gallstone. May kuan to yata sa kidneys o naka ano ko sa iyaha o itong naka-take magud na siya sa una og tambal tong herbal, so gamit gyapon sa Ginoo nga sa una nang naka-take siya ana naka seni, so murag nahimo tong paagi magbalik kasimba na siya sa una pero nawala siya ba, gi-invite na ko siya balik siya simba tong Domingo. Salamat kay balik kay simba niya kagabi, nag-appeal siya sa prayer meeting. Sabi ko ikuha na to sa pagampo sa Ginoo kanang sakit kay Mayo to kay nag-ano siya nag-join siya gabi sa prayer meeting. Tuloy-tuloy na po ang iyang pag balik diha sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa usog, sa lawas sa magluyat sa dili sa physical o sa spiritual. Salamat kay naang Ginoo kanunay nga magalig-on sa ato. Amen. Salamat Sister Luz at tuta ni Sister Erna, then Sister Linding o Brad Andro o Brad Coco. Sister Ern. Yes, so hello, maayong buntag sa tanan. Ako kay as a mother, daghan jud kong lapses, especially when my children were growing up. Kay kuan man, call center man ko, graveyard shift. So sa gabi ga-work ko, pag adlaw, naa sila sa school. So gamay ra jud akong time ang makauban sila. And daghan jud kong mga saan murag pagkulang as a mother. But pasalamat ko sa Ginoo kay hindi dako ang akong mga anak nga maayo ra pud sila, and then kanang generous and supportive sa church ministry. So kini ang lakong butang nga akong gipasalamatan sa Ginoo kay naa kami mga anak nga supportive sa ministry, and kuan pud sa amo generous sa amo nga ang mga things o mga lugar nga wala na mo na experience sa una, ilahad yung pa-experience sa amo. And I remember the first time nga nagsweldo ako mga anak, ang ilang word yun is it's payback time. Kanang murag sila na pud ko no kay tapos nami, and um, ga-online work man ko pero karon dili ko nila sugtan mag-work kay tigulang na daw ko, senior na ko. So kana grasya sa Ginoo nga naarami maayong mga anak nga willing mo support na mo, and love po nila, and love po nila ang ministry para ang love nila ang church. So praise the Lord, and kanara ako ma-share mayong adlaw sa tanan. Thank you. Amen. Amen. Nindot kayo Sister Erna. Sister Linding o Brad Coco. Okay, ang grasya karong simanaha, dalaygon kayo ang Ginoo nga tulunan ni kasmana ako ang mata. Salamat sa Ginoo. Gitagaan ko lain nga tambal kay nag-allergy ko na wa nang hubag akong mata. Pero magsantas gyapon ko para di kay ko sambol sa hayag. Kanang number one, ang Ginoo ako pasalamatan nga makabasa na ko bisag buhay antipara. Naulian na akong mata, o ikaduha akong grasya karong semanaha ang akong bana prehas meninats kay grabe gyud sa akong first 2 weeks kay di man jud ko kalihok bisan pag magduko, bisan pag kanang magsulob ko tanan siya gyud ang akong bana. Kanang salamat sa Ginoo nga ang akong bana nangalagad gyud siya tigluto siya, ug mahimo na lang hungitan ko
Salamat sa Ginoo. So, greatest blessing Blessing. akong bana. Very good. Salamat sa Gwapo Ginoo. pag yun. Gwapo pag yun. Amen. To God be the glory. To God be the glory. Ako na. Okay. Mayong gabi ug mayong buntag sa tanan. Pagsulti ni Nats nga ang iya kunong grasya nga gi-consider asawa, lingi dayon si Linding. Oh, Lingi na. Kaya niyon mo ko ang bana. So, of course, atong asawa, pero ang grasya gyud nga akong nadawat karong bulana o karong semana mao ang akong full retirement. Amen. Na gyud Very ko good. trabaho. Praise the Lord. Wala gyud mo kibalik. Abot na ako diri sa Amerika. Baya magsige lang ingon nga mopauli na gyud ko, dili ko ganahan dili. Labi na sa klase sa trabaho, kanang blue collar job, pertig yung paita, kanang magtinduga ka tibok adlaw. Pero at least karon nahumana, ay na lang ding nahumana tanan. Very good. Presko. 45 years of service. Amen. Pwede na ko mumata og dugay, pwede na ko di na manghilamos, pwede na ko dili maligo, naligo lang ko karon kay CIC, ug wala pa CIC karon abot maligo ba ko. So, freedom Very good. praise the Lord. Congrats. Amen. Congrats. Congratulations. Yeah. Salamat, Brother Joe. Kay si Ice ron, nakaligo ka. Brad Coco. Oh, may buntag diha. Kini nga pasensya. Drive ta. Ang ako ang versikulo kuan. 2 Corinthians 12:9. My grace is sufficient for you. My power is made perfect in your weakness. Amen. Actually, ang akong kinabuhi, labi na diyan na diri sa Australia po, o isa pa sa pagsugod diya sa Pilipinas. Ako gi-consider nga grasya sa Ginoo, bisang kay karong mga semana. Kini nga nagkamtag mga kakulangon. Doon na tayo kakulangon sa ato ang edukasyon, na tayo kakulangon ta sa ato ang pagpanulti, doon na tayo kakulangon sa ato akong usahing kandak sa ato ang kaugalingon mismo. Pero nagpasalamat kung ang Diyos nagahatag ka nato og hingpit nga grasya ug matupag niya kadto ka Pablo nga diha sa iyahang witnesses siya mga kakulangon ang grasya sa Ginoo ang gahom sa Ginoo mapadayag diha sa iyahang kakulangon. So mo na ang grasya sa Ginoo magkuan ko malandong ko ba kasi mahimot ko sa akong kagalingan kay tinod ba na doon naman ko'y kakulangon sa akong edukasyon kay in the first place dili man ko wala mo ko'y opportunity sa pag-take og board exam kaduha nag-eskwela pa ko kanang nagkuha ko mechanical engineering thinking dili ko in English so kunya human sa mga meeting magsulbad mo og mga problem ang imong makatubang mga dunay mga masters dunay mga doctors nya gikan diri sa kuan pero kayo sa ka nga ang grasya sa Ginoo nag-sustain ka nato nagahatag ka nato og to the fact nga kita ang pinakamubo usahay ang grasya sa Ginoo nag-uplift nato nga kita naghatag og maayo nga solusyon sa mga problema so ako nagitanaw nga grasya sa Ginoo. Amen. Amen. Ito, Brad Corn? Magkalit. Naman na. Amen. Imuwing. Ganahan ko sa kang Sister Cirilla nga ang yang grasya kini atong mga amiga labi nga Kristohanon usahay makuan ta discourage na sa itong gida nga simbahan pero doon ay mga amigo o kauban sa simbahan nga maka-encourage nato. So niya ganadod ko kang Sister Linding o kang Brad Nats nga ilang mga partner may nahimo nilang grasya bago kong naayon sa flow dayon ug wa ko asawa lisod gid kayo so
pasalamat ko nga pinangga ko sa kong asawa. O salamat sa Ginoo. Adto ta sa atong Brad pag-ampo. Wing, Brad Oy, Wing, Danas, ay na-message si Brad Oliver. Kadi Oy, man tingin siya wala siya audio. Iyang gi-message lang. Iyahang sige, Liber, sige, sige, Bernats. Ingon niya, my verse, Proverbs 22:6, which states, train up a child in the way he should go, and when she is old, she will not depart from it. Amen. Ayong buntag sa tanan, as a father sa 5 years old girl, salamat sa Ginoo kay napadako nako siya, may kahadlok og dakong pagtuo sa Ginoo. Ug Amen. may respeto sa amo na iyang parents. I hope na hangtod sa pagdako niya dili mausab akong anak. O na iya. Amen. Amen. Very good. Okay, salamat. Tapos ka na opera linding. Unsa manay? Tapos ka na opera sa Salamat mata. sa Ginoo. Ang akong Very good. right sa August 27 ang left. Salamat sa Ginoo na uli anak ko kay nahubag man ni kay na allergic ko sa tambal. Ay, pero at least natapos na. Makakita na ko og Amen. gabi o adlaw. Very good. Nainsan ba nainsan? Sister Adet, atong pasalamatan unya si Sister Linding iyang operasyon kay murag okay na iyang mata. Oo. Ug napay daghang tingali daghan pa diyang abot ni Sister Adet, magsugod ta sa atong mga listahan. May mga prayer request, prayer concern. Kami pa-pray lang po kami padayon sa among ministry diri sa Sok Sargent. Labi na gyud sa ministry sa Tokawal with partnership of Sister Lynette. Amen. Amen. Kinsa pa dunay ipaampo. Ang imong Padayon tag-ampo sa tong mga napatyan, comforts. Oh, Brother Juan No. Franklin, no? Franklin Roble. Good. Oh, good. Brother Joseph, dili lalim lang kahimtang karon kay pero atos lang iampo. Dahil paampo. Yeah. Sister Pastor Franklin Roble ug Pastor Joseph Goodgood. Okay. So ato sang yampo kining ni aroy mga bata sa mua upat ni ka mga bata ron. Mga kuani anak ni Bibot ug apo ni Bibot, Ilma Dolorso Quiapo ni aron sa mua mientras tanto kay nangita pa sila og lugar nga ilang kapuy-an mao nga pansamantala ni una sa amo aron una akong gi-pick up sa niadtong kuan kay nitawag na ako ra gi-drop sila para malingaw sa dito sa swimming pool. So ni aron sila sabay atong iampo nga makakita sad sila og affordable housing kini mama niya si Eileen sa pagkakaroon tungod kay mi hawa sila gikan sa Hawaii ug mi balhin sila din sa Chicago karon. Iya Mao din nga igsoon man. Iya din igsoon nga maestra. O si Jisa muy ni aros bay muy kay do na may trabaho si kuan si Eileen tuwa pa si Chicago ugma pa to mo abot nga re. Karon si Jisa muy ni nagpantay sa siyang mga pag-umangkon. Dili siya kapahaw sa ilang balay. Ha? Dili siya kapahaw sa iyang bahay. Ang mao ganing nibalhin dire kay direklamo ang mga silingan dito kay kuan man na bawal man na dinhi ng apartment magod si Jisa. Nag-apartment siya unya ang mga silingan nga daghan sila. Unang pansamantala ni Aros Bay. Maayo kinakuha niya yung mga bata. Oo, nakuha niya ang bata. Umunay pasalamatan sa nato. Salamat sa Ginoo. Yeah, kauban na sila siyang mga bata. Paampo si Brad Richel ni sa iyang wife si Joy sa iya kunong tutoy niya sa ni pastor human na siya sa iyang dunggan karon iyahan na po
Tutoy. I-pray daw Oh. nato. Mm. Kay Joy. Operahan. Sa langan sa ko ako ka-apil-apil kay dapoy asikaso kan Joy. Ano po bugon na tubo sa yapo. Tatlo malignat mo gigantang mo pa sa grabe nga pa. Ako tayo po Ginoo mag-aaryo sa kinabuhi sa. Ayan. Oo. Amen. Dunay ko'y nadungog kining si Dr. Atoy kanang mga kuan, mga mihubag kuno, mga bugo na siya, murag implementation lang na siya. Pero pwede na siya dili na siya operahan basta doon na lay disiplina. Maglikay lang tas mga pagkaon nga dapat likayan o doon na tay disiplina sa kaugalingon nga kadtong mga butang nga dili maka padugang sa pagdako sa maong hubag ingonana. Amen. Salamat po. Okay. Lana? Wala na si Napaisa last na lang ang Palawan na ay 7 ka churches ta diri na ay joint fellowship sa July 26. July 26. Yan po ang mayong biyahe sa tanan ug ang Panahon. panahon. Yeah, panahon. Yeah. Salamat. Good health sa tanan nga gaplano mo tambo. Amen. Wala na? Murag wala na, Sister Adet. Nagsugod na ta? Sige. Yeah, okay. Okay. Babati man ko diyan, no? Aha, yeah. Okay, shall we pray? We'll bow our head and give thanks to the Lord and ibigay natin sa Panginoon yung ating mga panalangin na makarating sa Kanya. Yes, Lord, maraming salamat. Una sa lahat, sa umagang ito na binigyan mo kami ng pagkakataon na magkasama muli ng member ng CIC na nandito, Panginoon, nagbibigay ng pasalamat sa inyo, Panginoon. At salamat din, Lord, una sa lahat sa mga help na binigay niyo sa amin at yung hinihingi ni Pastor Art ng kanyang help din po, Lord, ay bigay mo na patuloy maging malakas siya, Panginoon, lalo na sa kanyang ministry. Maraming salamat, Lord. At gano'n din po, Lord, patuloy namin hinihingi sa inyo yung incoming na operation sa eye ni Sister Ruth na maging maayos. At saka salamat din, Lord, na naging maayos ng kanyang kabilang mata at nagkakaroon na naman siya ng bagong operation sa kabila. Hinihingi namin, Lord, ang doktor na magbigay sa kanya nito at magkaroon ng magandang resulta, Panginoon, sa mga operasyong gagawin na ito, Panginoon. At ganoon din, Lord, patuloy namin hiningi ang mga ministries sa ibang churches, Panginoon, na ginagawa, Panginoon, ng aming mga kapatiran, ng aming mga pastors, kung saan lugar, Lord, na hiningi namin sa inyo ng mga taong ito, Lord, na wala pa sa inyo ay lalapit sa pamamagitan ng pagpaliwanag na inyong mga anak, Panginoon, sa iba-ibang dako. Maraming salamat, Lord, sa mga taong ito, sa mga anak mo, Lord, na napakasipag sa mga gawain sa kabila ng nagkaroon ng mga problema, mga problema sa bahay, sa sitwasyon, sa sarili. Nandyan ka, Lord. Ang inyong grace ay binibigay mo sa amin. Maraming salamat, Lord. At hiningi din namin sa inyo, Lord, yung aming mga kapatiran na nakawala ng mga asawa, Panginoon. Hinihingi namin sa inyo ang mga comfort ni Pastor Robley at ni Pastor Gadgod. Nasabay, Panginoon, halos na nawala ang kanilang mga asawa. At alam namin, Lord, nandyan na sila sa inyong mga kamay. Kaya hinihingi namin sa inyo, Lord, ang comfort ni Pastor Robley at ni Pastor Gadgod. Salamat, maraming salamat, Lord. At patuloy pa rin sila, Panginoon, nagpupuri sa inyo sa kabila ng kahirapan ng kanilang buhay, Panginoon, na nawala ang kanilang asawa, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga anak mo ito na hindi nawala ng pag-asa. Patuloy sila, Lord, lumalapit sa inyo
at naniniwala na ang iyong grace ay patuloy na ibibigay mo sa kanila. Maraming salamat, Lord. At ganoon din po, Lord, ang hinihiling ni Brother Arman sa mga problema ng mga bata na pansamantala ay nasa kanila. Dahil, Lord, nagkaroon din ng problema. At alam namin, Lord, ang mga problema ito ay kayang-kaya mo, Lord. Ng lahat ng bagay na hindi namin kaya, Lord. Kaya, Lord, hiningi namin sa inyo, bigyan mo ang katuparan, ang kasagutan na maayos, ang problema ng mga bata ito na pansamantala nandyan sa kamay nila, Brother Arman, Panginoon. Kaya wag mo po silang pabayaan, Panginoon, kasama ang kanilang mga magulang. Ikaw, Lord, ang magabay sa mga taong ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At ikaw, Panginoon, ay nasa amin. Patuloy ko rin hiningi sa inyo, Lord, ang asawa ni Brother Rachel na continuous, Panginoon, sa kanyang medication, sa kanyang breast, Panginoon. Alam namin, Lord, na sa amin imposible tayo, Panginoon. Pero sa inyo, Lord, posible ang lahat. Walang sakit, Lord, na hindi mo magamot, kundi lahat ng mga sakit aming pinaparating sa inyo dahil alam namin, Lord, na ikaw lang makagawa nito. Ang lahat na doktor na nag-asikaso sa kanya at yung mga gamot na binibigay, Lord, na magkaroon, Panginoon, na matinding bisa, Panginoon. Dahil ang mga doktor, Panginoon, ang maggamot, Panginoon, mga instrumento lang sila na binigay mo sa amin. Pero ang matinding bisa, Lord, ay nasa inyo. Naniwala kami, Lord, sa lahat na ito, Panginoon. Ikaw, Lord, ang siyang magbigay ng magandang kagamutan sa mga kapatiran namin ito, Lord, na nagkaroon ng mga karamdaman. Gaya ng asawa ni Brother Rachel na nagkaroon ng breast cancer, breast problema sa kanyang breast, Panginoon. Salamat, Lord. Nandiyan ka, nakikinig ka sa amin, Panginoon. At ganoon din po, Lord, ang plano sa Palawan, 7 churches sa Palawan, Lord, na magkaroon sila ng gawain sa July 26. Hinihingi namin sa inyo, Lord, dahil ang weather, Panginoon, lalo na dito sa Maynila, pabago-bago, Lord, ang weather, maraming lugar na binabaha at malakas ang ulan. Hinihingi namin sa inyo, Lord, na sa gawain ito na sa Palawan, Panginoon, ibigay mo ang good weather para hindi magka-problema ang mga taong nasa malayo, magbiyahe, Panginoon, makarating sa lugar na ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At alam ko, Panginoon, ang mga kapatiran doon ay masaya sila sa mga gawain na ito, Panginoon. Hinihingi ko sa inyo, Lord, lahat ng aming mga panalangin ay nakarating sa inyo. Lahat ng mga member ng CIC, Lord, na hindi namin nakasama sa mga oras na ito, naway, Lord, sa susunod naming meeting, sa sunod naming prayer meeting, sa sunod naming mga meetings, Panginoon, nakasama namin sila sa mga oras na ito. Maraming salamat, Lord, at binigyan mo rin ako ng pagkakataon na makashare din sa gawain ito, Panginoon, sa pamagitan ng panalangin. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng member ng CIC na nandito ngayon. Nakita namin na maayos ang aming mga katawan, malusog kami, at tinatanggap namin, Lord, ang grace na binigay mo sa amin, although it's unmerited favor, pero Panginoon, tinatanggap namin dahil ito ay galing sa inyo. Maraming salamat, Lord, sa lahat, at magandang umaga po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga tata sa atong closing song and then closing prayer ni Brother Arman. Closing song. Brother Arman, closing song and closing prayer and benediction, Brother Arman. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is
my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending bring from above echoes of mercy, whispers of love. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Ang grasya sa atong Ginoong si Kristo, ang gugma sa amahan, ug ang pagpakigambit sa balaan nga espiritu, magapakig-uban kanato karon og hangtod sa kanturan. Amen og amen. Okay, God bless everyone. And thank you, Brother Nats, for inviting the Thank you. speaker. Salamat. Thank you, Brother. Salamat po. Okay, thank you everyone.